Nung time po na namatay po siya, madaling araw po noon nagpaalam po siya na may drug operation po sila. And nung araw din po na yon, dapat po kasal po namin sa civil. Pero ang paalam po kasi niya sa akin is makakabalik po siya before 8 a.m. And then hindi na po siya nakabalik. Hindi na po siya nakauwi. Pumanaw sa anti-drug operation ng nakalipas na administrasyon ang kabiyak ni Floradel na si Police Officer Juan Joel Lardizabal noong 1 taong gulang pa lang ang kanilang anak. Hindi na sila nakapagpakasal dahil sa mismong araw dapat ng civil wedding, napaslang ang pulis. Bagaman nakatanggap ng ayuda mula sa pamahalaan dahil sa pagkasawi ng partner. Subalit ngayon, nahihirapan si Floradel na kunin ang benepisyo para sa kanilang anak dahil hindi nga sila kasal ng kanyang kabiyak. Kabilang si Floradel sa mga target na tulungan ng House Committee on Public Order and Safety, kaya inilunsad nito ang investigasyon sa usapin ng mga pulis na nahaharap sa mga kaso bunsod ng anti-drug war ng Duterte administration. Di ba sir, napakasakit naman po. Napakasakit naman po yun na yung asawa ko po kung iisipin ko, isa po siyang hero kung tutuusin, na kaya niya po kaming iwanan para lang po magsabisyo sa bayan. Tapos pagdating po sa benefits, ganun po yung mangyayari. Batay sa ulat ng Philippine National Police, mayroong 312 na mga pulis na nasawi sa anti-drug war ng Duterte administration. 974 naman ang nasugatan. Bukod pa ito sa ilang daang tauhan ng pulisya na nahaharap sa mga kasong administratibo at kriminal, gayon din ang mga dinismiss sa kanilang trabaho. Aminado ang PNP sa dami ng bilang ng mga kinasuhan, hindi sapat ang legal assistance na ipinagkakaloob ng PNP sa kanilang mga kasamahan. Sir, there is a certain amount allocated for the PNP legal assistance, but this is really not enough to cover all the PNP personnel facing service-related cases, sir. Kaya naman naglunsad ng bukod na investigasyon ang House Committee on Public Order and Safety kaugnay ng issue. Layo nitong makapaglaan ng pondo para makapagbigay ng legal assistance sa mga pulis na gumaganap ng kanilang tungkulin, subalit kumakaharap pa sa legal challenges. Lalo na 200 million pesos lamang ang halaga ng Legal Assistance Fund na nakalaan para sa mga uniform personnel sa ilalim ng Department of the Interior and Local Government o DILG. If we are indeed serious in helping the PNP, lakihan natin yung budget ng legal services ng PNP. Para hindi rin po matakot yung ating mga kapulisan o yung kawani ng PNP na lumaban. Kasi alam nyo, yung mga kalaban nila, drug lords yan eh. Ang pangako sa atin ni Speaker that he will be helping yung mga kasong legitimate during operation and even yung mga na-dismiss will be helping them. But, of course, kailangan legitimate at talagang biktima sila ng war on drugs as well. Si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang nagsabing hindi lamang mga sibilyan ang naapektuhan ng war on drugs noong nakaraang administrasyon, kundi maging ang mga tauhan at opisyal ng PNP na solong hinaharap ang kasong isinampa laban sa kanila. Ayon naman kay dating Pangulong Duterte, wala namang lumalapit sa kanya para humingi ng tulong kaugnay ng issue, subalit handaan niya siyang mag-raise ng pondong 1 milyong piso para rito at tumayong abogado sa korte ng mga apektadong pulis. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.